Pagkagat ng dilim, lumabas ng nakasuot ng balabal si Raya sa kwarto. Lumusot siya sa upper corridor at nagmamadaling bumaba sa Griffin staircase para nakawin ang kristal. Pagbaba niya sa hagdan, nakasalubong niya ang mga gwardya. Nagtago siya agad sa sulok at pagkalagpas nila ay kinuha niya ang isang sulo na nakasabit sa dingding at tinahak ang madilim na tunnel. Ilang sandali pa ay nakarating din si Raya sa pribadong silid o yung tinatawag na vaults. Gamit ang susi ay binuksan niya ang bakal na gate. Dahan-dahan siyang naglakad sa silid at kita niya ang iba't ibang antigong gamit at mga relics na nakakalat lang sa paligid at nakasabit sa pader. Pagdating niya sa dulo ay isang pinto ang bumungad sa kanya. Binuksan niya ito gamit ang isang susi. Pumasok siya sa loob. Nakita niya ang kristal na nakadisplay lang sa gitna ng silid habang ito ay nakalagay sa ibabaw ng unan. Kulay gatas ang kulay ng kristal at nasa 5,000 karats ang bigat. Tinatayang daan-daang taon na ang edad. "Halika na, Javier. Nagugutom na ako." Apuradong sabi ni Jericho habang nakaupo sa harap ng mesa. Lumapit naman agad si Javier. Pwes, alam mo kung ano ang sinasabi nila. Ang masarap na pagkain ay nangangailangan ng oras upang ihanda. Wika ni Javier. "At gaano mo naman ito katagal niluto?" Tanong ni Jericho nang mailapag ni Javier sa mesa ang pagkain. "Halos 5 minuto. Tugon ng binata. "Talaga? 5 minuto?" Sumandok si Jericho at tinignan ng texture ng karne. Kailangan mo ng ganong katagal. Kita mo, para hayaan itong kumapal." Ani ni Javier. "Kumapal?" Sa halip na kumain ay nairita na lang si Jericho at binagsak ang kutsara. Biglang tumunog ang mga kampana ng babala. Nagkatinginan sila ni Javier. Tumayo si Jericho at dali-dali silang lumabas ng silid. Pumasok sina Jericho at Javier sa vaults kasama ang ilang mga gwardya. Dala ang mga sulo ay pinailawan nila ang paligid at nakitang nakabukas ang pinto sa pinakadulo ng vaults. "Ang kristal ng niatid!" Nasorpresa si Jericho na maglaho sa unan ang mahiwagang kristal. Tumingin siya sa nakabukas na pinto. Ang mga kandado ay hindi man lang nasira. Pagtataka pa ni Jericho. "Anong sinasabi nito?" Tanong ni Javier. "Sinasabi nito sa akin na may nagnakaw ng mga susi ko." Sagot ni Jericho. Napaisip saglit si Javier at mukhang tukoy na niya ang salarin. "Mahalaga ba ang kristal na ito?" Tanong pa ni Javier. "Siyempre, mahalaga ito. Hindi ito itatago dito kung hindi, di ba?" Tumingin sa paligid si Jericho at naghanap ng mga bakas. "Tama ka." Tugon naman ni Javier. Kung sino man ito ay alam na alam talaga kung ano ang kanilang hinahanap. Wika ni Jericho. "Malamang." Sagot ni Javier. "Malamang? Yan lang ba ang dapat mong sabihin? Sabihin mo sa akin, Javier. Kaninong trabaho ang tiyakin na ang aking silid ay nakakandado sa lahat ng oras? Kaninong trabaho ang siguro ay hindi mangyayari ang ganitong bagay?" Singhal ni Jericho. "Pasensya na." Nakayukong sagot ni Javier. Dismayadong lumabas si Jericho sa vaults at naiwang nag-iisip si Javier sa motibo ni Raya at sa pagkuha ng mahiwagang kristal. Kinabukasan, nakatayo si Jericho sa harap ng mesa habang nakaupo naman sa silya si Haring Argo sa loob ng council chamber. Naroon din sa loob si Javier at tahimik lang na nakikinig. "Pasensya, sapat na rason ba yan? Pinilit ba nilang pumasok?" Tanong ng hari at tumayo sa gilid ng pader. "Hindi po, kamahalan." Sagot naman ni Jericho habang nakatago sa likod ang kamay. "Kung gayon, paano sila nakakuha ng pagkakataong makapasok sa silid?" Kasunod na tanong ng hari. Napalunok ng laway si Javier. Bahagyang tumikhim naman si Jericho. "Ninakaw nila ang mga susi." Sagot niya. "Paano ito nangyari?"
Galit na tanong ng hari. Palipat-lipat ang tingin ni Javier sa mag-ama at halatang kinakabahan ito. May pumasok sa kwarto ko. Tugon ni Jericho. Ito isang matinding pagkawala, Jericho. Ang kristal ng Neatid ay nakatago palayo sa magandang dahilan. Wika ni Haring Argo. Bakit ito napakahalaga? Pagtataka naman ni Jericho at na-curious din si Javier. Ito ay isang instrumento ng mahika. Noong araw ng paglilinis, napakaraming mangkukulam ang namatay sa pagsisikap na protektahan ito. Kung ano man ito ay mahalaga sa kanila. Salaysay ng hari. Hahalugugin ko ang bayan. Aalamin ko kung anong magagawa ko dito. Wika ni Jericho. Jericho, ang kristal na ito ay hindi dapat mahulog sa kamay ng mga kaaway. Pahabol pa ni Haring Argo. Masusunod po, kamahalan. Sabay nagbaw si Jericho at lumabas na sila ni Javier. Habang naglalakad sina Javier at Jericho sa upper corridor, ay biglang nagsalita si Javier. Jericho, salamat ha. Sambit ni Javier. Para saan naman? Tanong ni Jericho. Para sa pagtatakip mo. Napatigil si Javier. Nagsinungaling ako sa tatay ko para iligtas ang walang kwentang kakainyuhan mo. Patuloy lang sa paglalakad si Jericho. Oo. Maikling sagot ng nahihiyang si Javier. Kung ilalagay mo ulit ako sa ganitong posisyon, ako mismo ang magpapalakpak sa'yo. Huminto si Jericho at seryosong bumaling kay Javier. At Javier, mas mabuti sana ay mahanap natin ang kristal na iyon. Ani ni Jericho at iniwan si Javier. Tahimik lang ito, napakalalim ng iniisip. Hindi niya malaman kung paano sasabihin ng totoo kay Jericho. Ayaw niyang ipahamak si Raya, kaya naguguluhan siya. Ninakaw ni Raya ang kristal! Gulat ni Mang Rigor nang ibalita ng pamangkin ang nangyari sa vault at sa nawawalang misteryosong kristal. Sigurado ako dyan. Naabutan ko siya sa kwarto ni Jericho. Alam kong kinuha niya ang mga susi ni Jericho. Pahayag ni Javier habang magkaharap silang nakaupo ng tiyuhin sa mesa. Tanging mga kandila lang na nakatirik sa ibabaw ng desk ni Mang Rigor ang nagbibigay ilaw sa kanila sa madilim na bahay. Maaari mo bang patunayan ng alinman dito? Paniniguro pa ng manggagamot. Hindi eksakto, ngunit napahinto si Javier. Javier! Halatang di kumbinsido ang tiyuhin. Ginawa niya ito. Itataya ko ang buhay ko dito. Wika naman ni Javier. Javier, inaakusahan mo ang anak ng hari nang walang patunay. Iyon mismo ang ginagawa mo. Sambit ni Mang Rigor dahil masyadong mabigat ang binitiwang akusasyon ni Javier. Gayong wala naman siyang patunay tungkol dito na nakita mismo ng sarili niyang mga mata at pagtangay ni Raya sa mga susi sa aparador. At tiyak na malalagay ito sa dilema kapag hindi niya napatunayan ang binibintang niya. Alam ko, tama ka, ani ni Javier. Parang walang katuturan, di ba? Bakit magnanakaw si Raya ng ganoong bagay? Taka pa ng matanda. Sinabi ni Argo na ito ay isang instrumento ng mahika. Sagot naman ni Javier. Maraming alamat ang nagsasabi tungkol sa kristal. Saad ni Mang Rigor. Ito ba ay isang uri ng armas? Tanong pa ni Javier. Umiling si Mang Rigor. Hindi ko pa gaano alam. Tugon ng matanda. Narinig mo na ba ito dati? Kasunod na tanong ni Javier. Oo. Naniniwala ang mga mangkukulam noon na hawak nito ang sekreto ng panahon mismo. Paliwanag ni Mang Rigor. Anong ibig nilang sabihin? Usisa pa ni Javier. Hindi ako sigurado. Ang kristal ay isang sandata ng lumang relihiyon. Isa lang ang makapagsasabi sa iyo nito na higit pa sa nalalaman ko.
Lintaya ni Mang Rigor at napaisip naman si Javier kung sino ang tinutukoy ng tiyuhin niya. Pinuntahan kaagad ni Javier ang kuweba ni Gamora para makalakap pa ng impormasyon tungkol sa mahiwagang kristal ng Neatid. Kailangan ko ang tulong mo, ani ni Javier. Sigurado ako, batang mangtatawas. Ngunit dapat mong unang tuparin ang iyong pangako. Wika ni Gamora. Sabi ko palalayain kita at gagawin ko yon. Sambit ni Javier. Kailan? Maikling tanong ni Gamora. Kapag alam kong ligtas na ang Terra Veda, may tiwala ka ba sa akin? Balik tanong ni Javier. Ganoon ba ako dapat? Saad ni Gamora. Dahil wala kang pagpipilian, sagot ni Javier. Bueno, anong gusto mong malaman? Seryosong tanong ni Gamora. Yung kristal ng Neatid, tanong ni Javier. Sa mga nakakaalam kung paano gamitin ito, ang kristal ay nagtataglay ng mahusay na kaalaman. Tugon ni Gamora. Anong klaseng kaalaman? Kasunod na tanong ni Javier. Ang kaalaman sa kung ano ang nakaraan at kung ano ang darating pa. Paliwanag ni Gamora. Ang ibig mo bang sabihin ay may papakita nito sa iyo ang hinaharap? Saad ni Javier. Sa iba pang mga bagay, oo. Paglilinaw ni Gamora. Ang kristal ay ninakaw. Pahayag ni Javier. Nino? Tanong naman ni Gamora. Si Prinsesa Raya. Tumawa ng malakas ang dragon. Medyo nainsulto naman si Javier. Walang kapangyarihan ang bruhang iyon na hawakan ng kristal. Ani ni Gamora. Napaisip saglit ang binata. Ang batang druid? Sabi ni Javier. Si Elias? Posible. Bakit mo na itanong? Usisa ni Gamora. Naniniwala ako na magkakasama silang kasangkot dito. Tugon pa ni Javier. Binalaan na kita minsan sa batang iyon. Siya ang magdadala ng pagbagsak ni Jericho sa hinaharap. Maaaring may oras ka pa para dito. Paninisi ni Gamora. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Javier. Ang mga sinaunang propesya ay nagsasalita tungkol sa isang alyansa ni na Elias at Raya na nagkakaisa sa kasamaan. Ngunit ang pagsasamang ito ay dapat itigil. Anuman ang mangyari. Pahayag ni Gamora na ikinabahala naman ni Javier dahil lahat ng sinasabi ng dragon ay nangyayari sa hinaharap. Nangamba si Javier para sa kaibigang si Raya. Baka humantong ito sa kasamaan kapag patuloy silang magkasama ni Elias. Ang batang inakala lang niyang isang inosente, ngunit may tinatago palang bangis na hindi alam ng marami, lalo na si Raya. Samantala, kasalukuyang inaayos naman ni Michelle ang higaan ng prinsesa para sa gabi, habang nakaupo naman si Raya at nag-aayos ng kanyang sarili sa harap ng salamin. Salamat, Michelle. Yun na lang. Ani ni Raya. Malapit na matapos. Sambit ni Michelle at pumunta siya sa kabila para ayusin ang bedsheet. Ayos lang, Michelle. Maaari ka nang lumabas. Wika ni Raya. Malapit na ito. Sandali na lang. Sagot ni Michelle. Sabi ko, maaari ka nang lumabas. Mataas na boses ng prinsesa na ikinagulat ni Michelle. Sige po, prinsesa. Nagbaw si Michelle at umalis. Inilabas ni Raya ang kristal mula sa tukador. Nakabalot ito sa tela. Tinanggal niya ang tela at pinagmasdan ang kristal.
Ani mo'y binabalot siya ng bolta-boltahing kuryente sa tuwing nahahawakan niya ang kristal. Parang may kung anong puwersa ito na nagdadala sa kanya sa ilalim ng nakaraan. Tumingin si Raya sa salamin at nakita ang sarili na naglalakad sa labas ng palasyo. Nagbihis siya ng kulay asul na roba at may balabal na nakatakip sa kanyang ulo. Nakita siya ni Javier at sinundan siya hanggang sa gubat. Nakasakay ng kabayo si Raya at ramdam niyang may sumusunod sa kanya. Di kalayuan lang ang pagitan nila Javier at nakasakay din ito sa itim na kabayo. Maingat itong binubuntutan si Raya. Tinitiyak na hindi siya mapapansin ng prinsesa. Umaga na nang makarating si Raya sa isang tagong kampo. Sinalubong siya ng batang si Elias. "Raya!" Tumakbo si Elias patungo kay Raya at niyakap siya. Lumapit sa kanila si Dindo. Ibinigay ni Raya ang kristal kay Dindo. Kita naman ni Javier ang buong pangyayari. Nakatago lang ito sa likod ng puno. Itinago ni Dindo ang kristal sa loob ng tent niya at pinaupo naman niya si Raya sa isang troso. Umaasa ako na sa paglipas ng panahon ay makabisado na ni Elias ang kristal. At kapag nagawa niya, tatapusin natin ang paghahari ni Argo at ang lahat ng naglilingkod sa kanya. Inabot ni Dindo ang isang tasa ng kape kay Raya habang nakaupo pa rin ito sa troso. Lahat ng naglilingkod sa kanya? Pagtataka ni Raya. Kung tayo ay manalo sa digmaang ito, maaaring walang sukatan. Nakikita ko na ito ang problema mo. Masyado siya malupit sa iyo eh. Lintaya pa ni Dindo. Oo, ganyan ang ginagawa niya. Ani ni Raya. Mahal na prinsesa, ipinaglalaban namin ang aming kaligtasan. Tulad mo, ang bata. Sinabi niya sa akin na merong kang mahika. Hindi mo kailangan matakot. Saad ni Dindo. Alam ko, ako ay humihingi ng paumanhin. Nasanay na akong itago ang katotohanan eh. Medyo nakangiting sabi ni Raya. Maniwala ka sa akin. Naiintindihan ko kung ano ang pakiramdam mo. Hinawakan ni Dindo ang kamay ni Raya. Araw-araw kong dapat tignan ang mata ng aking ama dahil alam kong kung matuklasan niya kung sino talaga ako, parurusahan niya ako. Pahayag pa ni Raya. Napakatapang mo. Ani ni Dindo. Medyo nalungkot naman si Raya. Ayoko maging matapang. Gusto ko lang tumayo sa sarili ko. Ayoko nang mag-isa. Wika ni Raya. Hindi ka nag-iisa. Nandito ka sa amin. Hindi mo na kailangan mag-isa muli. Nilapit ng husto ni Dindo ang sarili para halikan si Raya. Pero umatras si Raya na tila ba nakaramdam ng pagkailang sa eksena nila. Dapat siguro akong bumalik na. Malapit na magising ang aking ama. Saad ni Raya. Kung gayon, paalam, prinsesa. Halatang pilit lang ang ngiti ni Dindo. Tumayo si Raya at sumakay na ng kabayo para bumalik sa palasyo. Biglang lumapit kay Dindo si Elias. Nasaan si Raya? Tanong ng bata. Hindi siya maaaring nanatili. Sagot ni Dindo. Magkikita pa ba kami ulit? Tanong uli ng bata. Oo, Elias. Makakatiya ka dyan. Umalis si Elias at lumapit kay Dindo ang isang babae. Magaling. Hinatak ni Dindo si Elisa at hinila pababa sa kandungan niya. Ito ang babaeng gumilit sa leeg ng bantay ng kariton noong nakaraang pagsalakay. Mahusay mo siyang nilaro. Wika pa ni Elisa. Hindi naman ito mahirap. Napakaganda niya kung tutusin. Sagot ni Dindo at naghalikan sila ni Elisa. Pero lingid sa kanilang kaalaman, may dalawang pares ng mata ang kanina pa nagmamatiyag sa kanila. Umalis din ito matapos ng ilang sandali. Medyo mabigat ang loob niya pag-uwi sa bahay dahil di niya matanggap ang paggamit kay Raya bilang pawn. Pinapaikot lang pala siya ng lalaki sa simula pa lang.
Ikinuwento niya kaagad kay Mang Rigor ang mga nalaman niya at nagulat naman ang tiyuhin sa narinig. Kilala si Dindo na may nakakatakot na reputasyon. Panimula ni Mang Rigor. Kilala mo siya? Tanong ni Javier. Alam kong siya ay isang salamangkero. At siya at ang kanyang pangkat na mga taksil ay nagbanta na ibagsak ang hari. Pahayag ni Mang Rigor. Tingin ko nga. Medyo determinado din siya tulad ng iba. Sambit ni Javier. Isa siyang panatiko. At ang kanyang mga taga-suporta ay sinusundan siya ng hindi iniisip ang kahihinatnan. Nabulag sila sa kanyang karisma. Dagdag pa ni Mang Rigor. Kaya ginagamit niya si Raya? Ani ni Javier. Posible yan. Sagot naman ng tiyuhin. Pati na rin ang batang druid. Ginagamit din siya ni Dindo. Parang iniisip niya na makokontrol ng bata ang kapangyarihan ng kristal. Dugtong pa ni Javier. Hindi natin hahayaang mangyari ito, Javier. Wika naman ni Mang Rigor. Pero kung hindi tayo makakalapit sa hari, anong magagawa natin? Saad ni Javier. Mababaluktot natin ang kaunti ang katotohanan. Tugon naman ng tiyuhin. Napakunot noo si Javier. Mukhang may naiisip na plano si Mang Rigor para masawata ang grupo ni Dindo at mabawi ang kristal, subalit hindi niya patukoy kung ano ito. Maaaring ito ay mapanganib, ngunit may tiwala naman siya sa tiyuhin. Ilang sandali pa ay nagpasya silang puntahan ng hari sa loob ng kanyang palasyo. Alam mo kung nasaan ang kristal? Nagulat ang hari sa pasabog ni Mang Rigor. Sigurado ako rito, kamahalan. Sagot naman ni Mang Rigor. Tahimik lang din na nakikinig si Raya na nakaupo sa tabi ng trono ng ama. Nakikita ko. Paano mo nakuha ang impormasyong ito? Tanong ni Haring Argo. Sa aking kapasidad bilang manggagamot, nakikitungo ako sa maraming tao. Naririnig nila ang mga bagay, kamahalan. At nakikita nila ang mga bagay. Kagabi ay may nakaharap akong ganoong tao na nagsabi sa akin na ang kristal ay ninakaw ng isang grupo ng mga taksil na pinamumunuan ng isang lalaking tinatawag na Dindo. Mahabang salaysay ni Mang Rigor. Sino nga ba ang impormante na ito? Usisa pa ni Haring Argo. Napalunok ng laway si Raya. Sa tingin ko ay magiging patas lamang na protektahan ng kanilang pagkakakilanlan, kamahalan. Kung ang balita ng impormante ay nakarating sa mga taksil, maaaring ang malagay sa panganib ang kanilang buhay. Katwiran naman ni Mang Rigor. Napakahusay. Anang ng hari. Saan nagtatago ang Dindo na ito? Tanong naman ni Jericho. Huli siyang nakita sa gubat na ang pangalan ay Shemre. Sagot ni Mang Rigor. Bumaling si Haring Argo kay Jericho. Ipatawag mo ang mga bantay, Jericho. Gusto kong maimbestigahan ang bagay na ito na walang pagkaantala. Utos agad ng hari. Opo, Ama. Umalis ka agad si Jericho. Salamat, Rigor. Muli na naman akong nagkautang sa'yo. Nakangiting sabi ng hari. Nagbaw lang si Mang Rigor. Tumayo naman si Raya para lumabas ng Council Chamber of Doom. Pero napansin siya ni Javier at sinundan. Sa Central Corridor, naabutan ni Raya si Jericho. Lumapit agad siya sa kapatid. Jericho, hindi ka ba muna mag-iisip kung pupunta ka sa misyon na ito? Saad ni Raya. Hindi ko na iniisip kung anong meron sa misyon na ito. Basta pupunta ako para mabawi ang kristal. Sagot ni Jericho. Pero wala ka mahahabol kundi chismis lang. Sampit ni Raya. Napailing si Jericho. Totoo, ngunit sa ngayon ito lang ang impormasyon na dapat nating ipagpatuloy. Tugon naman ng kapatid. Nagsasayang ka lang ng oras. Tinitiyak ko sa'yo. Napahinto si Jericho. Medyo nakangiti si Raya at pilit pa rin kinukumbinsi ang kapatid. Raya,
Hindi ko alam na may pakialam ka pala dito. Saan ni Jericho? Ano naman ang pinagsasasabi mo? Sarcastic na tanong ni Raya. Kaya kong alagaan ang sarili ko. Alam mo yon. Ito ay isang kombinasyon ng hilaw na talento at mahirap na pagsasanay na humuhubog sa akin. Lintaya ni Jericho. Oo, alam ko. Yan ay gumagawa sa iyo ng lubos na kasuklam-suklam. Pangungutya pa ni Raya, subalit hindi na siya pinatulan pa ng kapatid at umalis na ito. Lumabas si Raya ng Terabeda pagkagat ng dilim. Nais niyang unahan sina Jericho bago pa man sila makarating sa kuta ni Dindo. Umaga na nang makarating si Raya sa lambak ng Siyembre. Dali-dali niyang pinatakbo ang kabayo pababa sa burol. Samantalang ang pangkat naman ni Jericho ay kakalabas pa lamang ng gate ng kastilyo. Sumama na rin sa kanila si Javier. Ilang oras ang makalipas ay nakarating din sila sa Siyembre. Huminto sila sa gilid ng burol. Sana nga tumpak ang hula ng tiyuhin mo. Wika ni Jericho at napabuntong hininga na lang si Javier. Nagpatuloy sila sa pagtahak. Naglalakad naman si Raya papuntang kampo at iniwan na lang ang kabayo sa bukana ng gubat. Nang sumulpot sa likuran niya si Dindo kasama ang kanyang mga tauhan at tinutukan siya ng mga espada. Raya? Gulat ni Dindo. Di agad nakilala ang prinsesa dahil nakabihis ito ng green silk robe at may nakatakip pang balabal sa ulo. Dindo! Tinanggal ni Raya ang hood. Anong nagdala sa'yo dito? Taka ni Dindo, sabay sinukbit ang espada sa tagiliran. Ipinadala ng aking ama sina Jericho upang makuha ang kristal. Ang mga kabalyero ng Terabeda ay malapit na sa inyo. Pagbubulgar ni Raya. Sumenya si Dindo sa mga tauhan at pinakalat niya ito sa paligid. Naglakad siya kasama si Raya. Paano ito nangyari? Naguguluhan si Dindo. Hindi ko alam. Ang alam ko lang ay may nagtaksil sa atin. Sagot ni Raya. Gaano karaming oras ang mayroon kami? Tanong pa ni Dindo. 1 oras. O siguro 2. Hindi ko masabi ng sigurado. Medyo natataranta si Raya. Kung gayon, dapat tayong maging handa para sa kanila. Wika naman ni Dindo. Anong may tutulong ko? Tanong ng prinsesa. Maaari ka nang lumayo habang may pagkakataon ka pa. Umiling si Raya. Raya, nagpapasalamat ako sa lahat ng iyong ginawa. Ngunit ang isang larangan ng digmaan ay hindi lugar para sa'yo. Hinalikan siya sa pisngi ni Dindo. Nagulat si Raya sa ginawa ng lalaki. Pero nakaalis na ito bago pa man siya makareact. Sumunod si Raya sa bili ni Dindo at sumakay na siya sa kabayo para umalis na sa lugar. Ang grupo naman ni Jericho at Javier ay patungo na rin sa kampo ng mga nag-aaklas na druid. Napadaan sila sa maputik na kalsada at napakatahimik ng lugar. Medyo nagtataka na din si Javier dahil wala man lang siyang maramdamang presensya ng mga druid sa paligid na para bang binura ng hangin ng kanilang amoy at aura. Dahan-dahan lang ang pagbagtas nila sa maputik na daan. Napansin ni Jericho ang pananahimik ni Javier kaya bahagyang napaisip ang prinsipe. Hindi ko alam kung bakit dinala kita sa mga ekspedisyong ito. Ginugugol mo lang ang buong oras mo sa takot. Wika ni Jericho. Hindi ako natatakot. Sagot ni Javier at nagtaka pa rin ito. Oo, takot ka. Masasabi kong takot ka. Pang-aasar pa ni Jericho. Hindi nga ako takot. Pagdidiin ni Javier. Kung hindi ka takot, magiging mayabang ka naman gaya ng dati. Nakangiti si Jericho. Pwes, mayabang nga ako magsalita gaya ng dati. Ibig sabihin, yung malumani lang. Kaya malinaw na hindi ako natatakot. Tumigil sila sa isang sangang bahagi ng kalsada. Nasaan na sila? Tanong ni Jericho at tila napunta lang sa putik ang paglalakbay nila. Wala rin akong ideya. Sagot ni Javier.
Akala ko ba sinabi mo na binigyan ka ni Mang Rigor ng direksyon? Sambit ni Jericho. Oo, ibinigay niya. Pero hindi niya lang sinabi sa akin ang parting ito. Palusot ni Javier. Bumaba siya sa kabayo at nakarinig ng pag-uusap gamit ang telepathy. Natigilan naman si Jericho at inis na napatingin kay Javier. Javier, kasalanan mo ito. Singhal nito. Parating na sila. Dinig sa isip ni Javier ang boses ni Elias. Napailing naman si Jericho. Maghintay muna tayo dito. Anang ng prinsipe. Balaan ng iba. Patuloy na pinakinggan ni Javier sa Elias. Tinatrack kung saan ang exact location ng mga ito. Javier, kinakausap kita! Sigaw ni Jericho, pero tila babingi si Javier. Tanging mga salita lang ni Elias ang naririnig niya kahit ilang metro pa ang distansya nito. Parang baliw na papaling-paling ang ulo ni Javier habang nakapikit. Ang kristal, balaan ng iba. Wika ni Elias. Bumaba na si Jericho para lapitan si Javier. Ang kristal, balaan ng iba. Darating na sila. Sambit ni Elias at halatang nagkukumahog ang mga ito sa pagtakas. Napatingin kaagad si Javier sa kabilang direksyon ng kalsada. Nakalapit na si Jericho. Ano sa tingin mong ginagawa mo? Inis na tanong ng prinsipe. Nandun ang kampo ng mga druid. Sabay turo sa kanang daan. Sinipat ito ni Jericho at tila patungo iyon sa masukal na kakahuyan. Paparating na sila. Magmadali. Ani ni Elias. Oo, dyan. Wika pa ni Javier. At nalaman mo iyon dahil? Tila hindi kumbinsido si Jericho. Alam ko yun dahil ano? Umikot ang mga mata ni Jericho at tumalikod na para bumalik sa kanyang kabayo. Umisip naman ng paraan si Javier para mapatigil si Jericho at paniwalaan siya nito. Tumingin siya sa kalsada at mahiwagang gumawa ng bakas ng paa sa putik. Dahil dito, sabay turo sa bakas ng isang paa. Dahil dyan, isang bakas ng paa. Sino naman ang nagsabi na ito ay pag-aari ng isang druid? Sabay tinalikuran muli si Javier. Subalit gumawa ulit ng maraming footprints si Javier. Tingnan mo, ang dami! At tinuro ng binata ang mga bakas ng paa sa lupa. Dahil dito, nakuha na ni Javier ang atensyon ni Jericho. Sundan ninyo ako! Maotoridad na sabi ng prinsipe. Bumaba sa kabayo ang mga kabalyero at lumusot sila sa kakahuyan. Maingat silang naglakad na parang mga scout sa maputik na daan habang nakakalat ang kanilang formation sa paligid. Maya-maya pa ay narating din nila ang tagong kampo. Subalit napakatahimik ng lugar at wala silang nakikitang mga druid sa paligid. Sinabi ko sa'yo? Di ba sinabi ko sa'yo? Tama ako. Bulong ni Javier. Pumasok ang grupo ni Jericho sa kampo. Tumakbo si Jericho sa campfire at idinikit ang espada sa lupa habang sinusuri niya ang mga uling dito. Pwes, kung sino man ang nandito, wala na sila ngayong rito. Tumayo si Jericho. Pero alam ko nandito sila. Pagdidiin naman ni Javier. Napaflex bigla si Jericho nang may tumalilis na palaso sa mukha niya. Natamaan ng mga araw ang dalawang kabalyero sa likod niya at ni Javier. Hinugod kaagad ni Jericho ang espada niya sa lupa at hinarap ang mga tauhan niya. Magsikalat kayo! Sigaw ni Jericho sa mga kasamahan. Ang mga druid naman ay tumakbo papunta sa kampo. Naririnig ni Raya ang mga sigawan habang nakasakay siya sa kabayo pabalik sa Terraveda. Napahinto ito at bahagyang nag-alala sa kalagayan ng dalawang partido. Nagpaulan ng mga palaso ang kalaban habang nakatago ang mga ito sa gilid ng puno at damuhan. At 5 kabalyero kaagad ang tinamaan sa mukha at katawan.
Dire-diretsong dumikit ang mga palaso sa kanilang katawan at napasigaw sa sakit ang mga kabalyerong minalas. Yung iba namang kabalyero ay matapang na hinarapang mga mandirigmang druid at nagkanya-kanya na sila ng laban. Kaliwaan ang naging labanan sa loob ng kampo. Nagtatapunan na lang ang mga braso at binti sa paligid sa bawat hiwa at taga na pinapakawala ng magkabilang panig. Grrrr! Tumatakbong sumugod kay Jericho ang isang kalbong druid. Sinalubong ito ni Jericho at sinabayan ng taga ang kalaban, sabay pinaflex ang katawan. Nalagpasan siya ng kalbo. Napahinto ito at lumingon kay Jericho subalit isang taga ang sumalubong sa kalbo. Napingas ang kalahati ng ilong nito. Napatalikod ang kalbo para tumakas pero sinundan ito ni Jericho ng tagas sa likod. Bumagsak ang kalaban at nangisay ang katawan nito sa lupa. Ngunit pagkaharap ni Jericho ay isang hampas ng espada ang bumulaga sa kanya. Gulat man pero mabilis pa rin ang reaction time ni Jericho. Nasalag ni Jericho ang atake. Nagtapon muli ng hiwa ang kalaban pero na-block din ito ni Jericho. Naghagis si Jericho ng straight left pero nakaiwas agad ng lalaki. Nakipagpalitan si Jericho ng atake sa kalaban. Umunday ito ng saksak sa ulo subalit nasalag ito ni Jericho. Sabay pinaikot ang kamay at nadala sa puwersa ang lalaki. Bumaba ang hawak nito sa espada at dito na sinapak ni Jericho sa muka ang kalaban. Bumagsak ito sa lupa at bumulwak ang masaganang dugo nito sa ilong. Galit na tumayo ang lalaki pero sinipa ito ni Jericho sa muka. Pak! Tumba ang kalaban at nahimatay. Nakipagbalyahan naman si Dindo sa isang kabalyero at marahas siyang tinitira ng straight left and right. Walang magawa si Dindo kundi sumalag at umatras. Sa kabilang dako, hinahabol naman ng dalawang kabalyero si Elisa. Tumakbo ang babae patungo sa malaking puno. Kasabay ng pagtaga sa kanya ay tumapak siyang naglalakad sa punong kahoy at nag-backflip. Lumipad dito sandali sa area at bumagsak sa likuran ng dalawang kabalyero. Bumaling kaagad sa likod ng mga kabalyero subalit mga hiwa lang ni Elisa ang bumungad sa kanila. Dalawang atake ang pinakawalan niya. Sapol ang dalawang kabalyero sa liig at dibdib. Bumagsak silang nangingisay habang sumisirit ang dugo nila sa lupa. Napatingin kaagad si Elisa kay Dindo na kasalukuyang nakikipagbunuan sa kabalyero. Nagbagsak ng hammer jam ang kabalyero subalit na block agad ito ni Dindo. Nagtapon ng hiwa ang kabalyero pero nasalag din ito sabay sundot ni Dindo sa tagiliran at hiniwa ang tadyang ng lalaki. Napanganga ito sa sakit at napahawak sa malaking sugat. Tumba ang kabalyero habang nakalabas ang mga ribs at tumatagas ang dugo. Tumingin si Dindo kay Elisa. Ngumiti sa kanya ang babae at nakipaglaban muli sa iba. Isang kabalyero at druid ang naglalaban sa gilid ng puno. Humiwa sa ere ang druid ngunit sinalubong ito ng block at pinaikot ng kabalyero ang espada niya. Sabay nagpakawala ng diagonal strike. Pumukas ang dibdib ng kalaban matapos tamaan ng malakas na atake. Ganoon din ang nangyari sa dalawang naglalabang kabalyero at druid sa kabila. Sumundot sa kanan ng kalaban pero sinabayan ito ng kabalyero at nagbitaw ng diagonal strike. Di makapagsalita ang druid matapos mawasak ang lalamunan nito. Sumirit ang dugo nito at natapunan pa ang kabalyero.